Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan today is Finding Jesus in the Book of Judges. Find Jesus in the Book of Judges. Napakagandang pag-aralan nito mga kapatid. This is a very powerful book. Kung nakikita natin si Jesus Christ sa Old Testament through types, shadows, and prophecies, the book of Judges will reveal where Jesus is in this book. Ano ang ating foundational verse? Excited ako kasi nilagyan ko na ng Tagalog version para sabay-sabay nating nababasa. But as we read from the book of Judges chapter 2 verse 18 from the New King James. And when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning, because of those who oppressed them and harassed them. In Tagalog mga kapatid, let's read this. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Pagpalain ka, O Diyos, sa biyaya ng iyong mga salita. Use me, Lord, as your footstool. Anoint me in Jesus' name. Amen. Umpisahan na natin. Finding Jesus in the Book of Judges. The Book of Judges, mga kapatid, begins after the death of Joshua. Yes. Nung namatay si Moses, ang pumalit si Joshua. Nung namatay si Joshua, wala pang pumalit. Yes, the book of Judges, beginning after the death of Joshua. And the book of Judges, it extends to the reign of King Saul. Okay? Yung book of Judges, nagsimula ito nung namatay si Joshua. At ito'y hanggang doon, nakarating ito mga kapatid, it extended up to the reigning king of King Saul. It was a transition time for the children of Israel. Okay? Transition ito. Bakit? Kasi nung nawala si Moses, pumalit si Joshua. Si Joshua ang naging ang naging pastor nila, ang naging ruler nila. Sumusunod sila kay Joshua. Because God gave Joshua victory after victory. However, nung namatay si Joshua, wala nang pumalit. Kaya lumabas ang Book of Judges. Okay, ang haba ng tinakbo ng Book of Judges. This image in their long history illustrates a time when they forgot about God. Ang bayan ng Israel, during the time of the Book of Judges, kinalimutan nila ang Diyos. Yes, they conquered the cities of the land of Canaan. They conquered the cities of Promised Land. At tandaan natin, hindi lang isang bayan ang sinakop ng mga Israelites. Nauna na pinag-usapan natin kahapon yung Jericho. Yung Jericho na yan, meron silang Diyos na kanilang ina-idolize dyan. Meron silang mga idolatries dyan. So, conquer after conquer, kino-conquer nila yung land of Canaan. Alam nyo nangyari sa mga Israelites? Kinalimutan nila si Yahweh. Kinalimutan nila si Lord. Alam nyo kung sinong sinamba nila? Ang sinamba nila, they worshiped the gods of Canaan. Itong mga ito, pag sumasamba ka sa idolatry, sumasamba ka sa mga rebulto, sumasamba ka sa yung mga image na ginagawa ng mga yan, alam nyo kung ano tawag dyan? Mga pagan. A person who doesn't believe God, the creator of the heavens and the earth, people who does not believe about Jesus, you are called pagan. Mga pagano yan, mga walang Diyos yan. Then the author of Judges comes right to the point declaring. Ano yung dineclare ng author ng Judges?
So makikita ninyo, pag binuksan natin ang Book of Judges chapter 2, verse 10 and 12. Babasahin ko sa inyo ha, Judges chapter 2, verse 10 and verse 12. Ito sabi niya, another generation arose after them. Okay, mga bagong generation na ito. Makinig tayong lahat. Kasi this will teach us a very valuable lesson na masasabi mo, it is really happening nowadays. Totoo yan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is the Word. Jesus is the Word. Tandaan natin ha, the Bible is the Word of God. Jesus is the Word. Jesus, the Bible is the story of Jesus. Si Jesus yan. Kaya kung magtataka kayo, bakit Old Testament? 4,000 years ago na ito, pero bakit nakaka-relate tayo? Why we can still relate to the people of the Old Testament? Katigasan ng ulo, obedience, blessing, yung judgment, lahat ng nangyayari. Bakit parang lapat na lapat? It really fits our generation. Bakit hindi naluluma ang istorya ng Bible? Hindi kumukupas. It is always fresh because it is the Word of God. And the author is still alive. The author is so alive, which is our Lord Jesus Christ. So kung mapapansin ninyo, pwede nyo i-relate ito. Judges chapter 2 verse 10 and 12. Tingnan ninyo ha. Another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which He had done for Israel. They forsook the Lord, God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. Nakita ninyo? Nung namatay si Joshua, namatay yung mga lolo, namatay yung mga unang generation na nakapasok sa Promised Land. Ano nangyari? Another generation. Huwag kayong magtataka mga kapatid. Don't be surprised. Never ever be surprised kung bakit ang mga bagong generation ngayon, hindi mo na makita yung love for God, hindi mo na makita yung obedience to God, at gagawin nila kung anong gusto nilang gawin dahil nangyari din noon yan sa Book of Judges. Basahin natin. Tignan natin dito sabi niya dito. Sa Tagalog, okay? Subalit ang sumunod na salilahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Tignan niyo kung kanino sila sumamba. At sumamba sila sa mga Baal. Ito yung mga Diyos ng mga pagano, ng mga Canaanites. Ano ginawa nila? Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga pinuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan ng kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Ang tanong, nangyayari ba yan ngayon? Yes. Yes. Nangyayari yan ngayon. Huwag nating pag-usapan ng religion. Sabihin na natin maganda yung pinagmula nating pamilya. Ang lola ko makadiyos, ang lolo ko makadiyos. Nung panahon namin, nung araw, ito yung mga term nila, no? During those days, when 6 o'clock comes, 6 p.m., pasok sa loob ng bahay, luhod. Anong ginagawa? Nagpe-pray ang pamilya. Nung panahon ng lolo't lola, sino sa atin dito? Magkaroon tayo interaction. Sino dito sa inyo? Let's not talk about religion, but those things na hindi naman natin pwedeng sabihin na pangit, masama. Na itutuwid lang natin ang tamang pananampalataya. But when you look at those days, hindi ba? Sino dito yung naituloy pa yung mga tradisyon na yan? Yung mga bagay na ginawa na pinamana ng lolo't lola? Pero hindi pangit, pero di ba nakalimutan na? Nawala na. Naglaho na. Do you agree with me? Kaya nasasabi natin noong mga panahon na yun Huwag lang sa religious side. Huwag nating dalhin muna sa spiritual side. Sige, dun muna tayo sa cultural side. Okay.
Ilan sa atin dito na preserve yung nakaugalian natin nung panahon? Ilan dito? Yung pagmamano sa matatanda, yung paggalang sa matatanda. Alam ba ninyo na there are some places in the Philippines, ang tinatawag nila yung matanda sa dugo, na kahit bata tatawagin mong kuya? Bakit? Kasi matanda sa dugo. Same thing with this. New generation, they changes the culture. New generation, the worst part is the new generation, they are twisting the truth of the Word of God. Hindi ba ninyo? Ngayon ang daming lumalabas na mga turo, mga hyper grace, yung mga ganyan eh. Sabi nila, hindi na raw applicable yung 1 John 1:9. If we confess our sins, bakit? Kasi raw 2,000 years ago, namatay na si Kristo para sa kasalanan natin. Kaya hindi na raw applicable yung 1 John 1. Ang tanong ko sa iyo, buhay ka na ba noon 2,000 years ago? Sabi nila, hindi na natin kailangan mag-pray. Why do we have to pray to pray? Huwag kayo mako-convict, huwag kayo magigilty pag hindi kayo nakapagbasa ng Bible. Kasi we have been redeemed 2,000 years ago. Yes, that's true. Pero buhay ka na ba 2,000 years ago? Eh di gawin mo mag-confess ka ngayon. Do it now. Every time you commit sin, you confess. Masama ba? Hindi. Yung mga lumalabas na si El Elyon na malupit, pumapatay. Come on. Mga kapatid kong Kristiyano, huwag nating i-twist. The Bible is the same yesterday, today, and forever. Dalawang klase ang pag-aaral natin sa Kristyanismo. May tinatawag tayong methodology, meron tayong tinatawag na theology. Methodology, it evolves. It improves. Nagbabago yan. Pero yung theology, the Word of God, it can never be changed. Heaven and earth will pass away, but my word will never change, never fade. Ito nangyari. During this period, God repeatedly raised up a series of judges. Walang hari, may mga judges. O sabi ni Isaiah, yes, I still mano po, I will never forget from my grandma's teaching. Tamo sabi, ang dami nag-agree. Totoo naman, hindi ba? That's the reality of our generation. Kaya tuloy yung mga elders natin, maganda pa nung araw, ganito. Nung araw, ganito. Pag nagsalita ang tatay, sunod ka agad. Pag hindi ka sumunod, may tama ka kaagad. Minsan parang asarap ibalik nung ganung nung ganung mga rules and regulations sa bahay para hindi sumasakit ang ulo mo na paulit-ulit ka nagpapaalala. Ngayon, paluin mo, ikaw ay kukulong. Pagalitan mo yung bata, magkukulong sa kwarto, babagsakan ka pa ng pintuan. That's the reality of life. At huwag niyo kakalimutan, Pilipino tayo. Lumaki tayo sa ganung pamamaraan at alam natin na naging bunga niyan. Tumibay tayo sa buhay. Again, going back, no? Ang dami nakaka-relate dito. Oh, amen, amen. Okay, God repeatedly raised up a series of judges. Among them, isa sa kanila, sa mga ni-raise up ni Lord na mga judges, si Gideon, si Samson. These people, they whom God appointed to defend His people. Yes, God's appointed yan. Kaya pinagtanggol niya ang mga Israelites. And these people, they pointed them back to the Lord and restored the peace among them. Okay, lumabas si Gideon, pinagtanggol ang Israelites, bumalik ang kapayapaan, naipagtanggol sa mga kaaway nila. Yes, they defended the Israelites and they were able to deliver the message of the Lord na bumalik kayo sa Panginoon so that we can have peace. More than any other book in the Bible, higit pa sa ibang libro ng Biblia, mga kapatid, the book of Judges, it describes the times in which we are living today. Yes. Kaya nga binibigyan ko kayo ng practical application examples para makarelate kayo. Yung nangyayari sa Judges, Book of Judges, during those biblical times, nangyayari ngayon. And the last phrase in this book, it speaks a volumes of situations in the Bible and situations of us. O bakit? Tingnan niyo ha. Ibuksan niyo yung Bible niyo. Mark it.
At sabihin nyo sa akin kung hindi nangyayari ngayon to. Okay? Ang mga tao ngayon na ginagawa nila, and the people in the book of the Old Testament, in the book of Judges, they still do it. Okay? They did it and we are still doing it. Judges chapter 21 verse 25. Okay? Judges 21 verse 25. Everyone did what was right in his own eyes. Kita ninyo? Before I preach this, before I share this to you ngayong umaga, I really have to go through the book of Judges. At hindi ganun kadali yun, mga kapatid. Hahanapin mo kung nasaan doon, kung saan tayo makakarelate. Tagalogin natin. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Like our Jewish forefathers in the faith, we are living in a world today. May tinatawag tayong relativism. Okay? So sabi nila relativism. Okay? Anong ibig sabihin yan? Sa buhay natin ngayon, in the world that we are living in right now, we are living where relativism is rampant. Anong ibig sabihin? Everyone does what is right in his or her own eyes. Totoo naman eh. Lahat ng mga tao sa paligid natin, can I see an amen to that? Pag sa tingin nilang tama, gagawin nila. Bakit? Walang basihan eh. Walang foundation of truth. Nasaan ang foundation of truth? Nasa Bible. Tignan mo muna sa Bible kung tama yung gagawin mo. Consult the Word of God. Look at the Word of God. Ask the Word of God, what I'm gonna do? What should I do? Is it necessary? Is it right to do? O baka hindi. Ang society natin ngayon, in our generation, I will do what will make me happy. Makapakinig ka ng kanta. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ano klase yun? Kapag tumibok ang puso, naku, may ganun-ganun pa yun. May sayaw pa yan. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kaya nung sinunod mo, todas ka. Meron pang isa. Akalain mo, ginawa tayo ni Lord. We are perfectly fashioned by God. Akalain mo ba naman, the society right now, kakantahin mo, sana dalawa ang puso ko. Yun nga lang isa, nahihirapan ka na eh. Dadalawahin mo pa. Because we are living in a society where everyone does, where everyone asks what is right in their own eyes. Wala nang foundation. O ano ibig sabihin ng relativism? Okay, ano to ha? Bonus to sa atin ngayon. What is relativism? Okay, relativism, ito po ay tinatawag na philosophical concept na nagsasabi na kung ano ang point of view mo. Na ang point of view ng relativism, walang absolute truth or walang validity. Ibig sabihin, kung sa tingin mo tama, edi tama. Kung sa tingin mo mali, edi mali. No absolute truth, no validity. Ano ibig sabihin ng relativism? It is a relative or subjective value according to what? Differences in perception, according to differences in consideration. It means, ang relativism, pag feel ko okay, tama yung gagawin mo, pero pag hindi ko feel, mali. In other words, what is considered true or moral can vary, magkakaiba yan, depending on the context. Teka muna, magkaiba tayo, Cebuano ka, Kapampangan ako. O magkaiba tayo ng paniniwala, igalang mo yung paniniwala ko, igalang ko yung paniniwala mo. Nakukuha natin. Pero hindi ganun eh. We are created, God has given us the Bible, mga kapatid, doon tayo ko-consult. O pwede ka mag-asawa ng 3 kasi ano ka, M ka. O pwede ko isa lang kasi ako Christian. Teka muna, tanungin natin ng Bible. Ano ba tama? Yun eh.
Yung relativism, according to others' perception, ano perception niya? According to consideration? According to what? Walang absolute truth at validity. Meron tatlong type, mga kapatid, ang tinatawag na relativism. Para maintindihan natin ha, meron tinatawag na moral relativism. Okay? Napahaba na. Tinaano ko na ha. Binibigyan ko na kayo para na kayo nasa Bible school nito ha. Okay. Makinig ha. Moral relativism. Okay. Itong klase ng relativism na ito, it contends that moral judgments, okay, yung moral judgments, yung ethical standards are influenced by what? By culture, by society, and individual factors rather than being universal. Ibig sabihin wala ng centrality. Panahon natin ngayon ito na yung uso. Uso na rainbow. Okay? Wala kang magagawa. Sumunod ka na lang sa rainbow. Ito yon, yung moral relativism. Anong tinuturo sa atin? Pagka daw ang anak natin ipinanganak na malambot, suportahan natin ang pagiging malambot. Nung araw, malambot ka, ilulubog ka sa tubig ng tatay mo. Ano ka? Hindi ba? It's either positive, negative ka lang. Itong moral relativism na ito mga kapatid, moral judgment, ethical standards, cultural, society, no, hindi porket maraming gumagawa, tama na. Pangalawa, cultural relativism. Itong viewpoint naman na ito na cultural relativism about values, yung mga customs that we have to be evaluated in a light of a person's own culture. Saan siya lumaki? Ito kinalakihan niya. Igalang natin yan. No? It is view of a person's own culture rather than by comparison with one another. Ibig sabihin ganito. Taga North ako Ito nakasanayan namin. Ito tama. Per culture. Teka muna. You are in the United States of A, wala ka sa Philippines, hindi mo pwedeng disiplinahin ang bata sa gusto mo na kung paano mo dinidisiplina sa Pilipinas. Biblical yun yung pagdidisiplina Dito hindi pwede. Ang culture dito iba. Yan ang cultural relativism. Kaya ang gulo-gulo ng mundo Bakit? Walang foundational. Walang basis of truth. Nasaan ang basis of truth? Bible. Pangatlo, yung tinatawag na epistemic relativism. Ito namang epistemic relativism. It suggests that what? Knowledge and truth. Knowledge and truth. Walang pinagkaiba ito sa mga agnostic. They are relative to the specific structure or context in which they are understood. Ang epistemic relativism, walang basagan ng trip. Kung anong pagkakaintindi ko, igalang mo. Kung anong pagkakaunawa ko sa isang sitwasyon, how do I understand, how do I analyze the situation, it cannot be broken. It cannot be changed. Kahit pa sabihin mong, ito sinasabi ng Bible Hindi naman yan ang pagkakaintindi ko I'll not follow that. I'll stick on my own thought. Yan ang epistemic relativism. Alam ba ninyo mga kapatid that almost every American city, every town, every villages in this America has its main street line with proud examples of what? Tignan ninyo ang bansang Amerika ngayon. Only a couple of decades ago, siguro makakarelate tayo lahat dito. No? Hindi nyo ba napapansin noon? Noon pasensya na. Okay, I'm sorry to say this. Hindi ba napapansin natin noon yung mga malalambot noon, parang nahihiya pa silang ilantad kung sino sila? Kasi bakit? Nung panahon natin, nung mga naunang generation, pag nalaman na ikaw ay malambot ka, pag ikaw ay nalaman na malambot pero nagtitigas-tigasan ka, okay? Parang ay grabe, ganun pala siya. Ay grabe, yan pala siya. Pero ngayon hindi nyo ba nakikita? Proud na proud pa sila. Noon ang rainbow hindi makalabas. Ngayon ang rainbow labas na labas. Yes. Yes. Noon ang mga magnanakaw nagtatago. Ngayon ang mga magnanakaw, kayo pa magtatago pagkaharap mo yung magnanakaw. Hindi na nagtatago. Same thing in the book of Judges. A new generation. Bagong henerasyon.
they forget about God. A bad pattern was again repeated by God's people in the book of Judges. They rebel against their God. They rebel against the Word of God. Ano nangyari sa kanila? They're gonna face judgment. And this would be followed by God providing a judge, a deliverer for them. Yun si Jesus Christ. The judges that has been appointed by the Lord in the book of Judges over and over again, it represents Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, the world is decaying. The world is so sinful. Sino ang judge na darating? Si Jesus. Habang hindi pa dumadating si Jesus, He is our Savior. Pero pag dumating si Jesus Christ, He will judge the wicked. He will judge the sinners. Judgment will come into this world, mga kapatid. In the book of Judges, it never lasted. Because the judges that was appointed by God, He gives a verdict to the sinful people. And soon the entire process would be repeated over and over again. It is recorded in the 21 chapters of Judges. Naka-record yan sa 21 chapters of Judges that there are judges that was appointed by God to bring judgment to the sinful nation of Israel, mga kapatid. It is written across the book of Old Testament. Balansihin natin. New Testament, Hebrews chapter 12, verse 6 to 7. Hebrews chapter 12, verse 6 to 7. For whom the Lord loves, He chastens. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Or chasten? Sabi nga nila. Ano ibig sabihin yan? Ito sa Tagalog. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang hirap, tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Nakuha natin. Pag matigas ang ulo, dinidisiplina tayo. Hindi ba pagka nag-aaway ang mga anak mo? Sino may kasalanan sa inyo? Si kuya po. Sino may kasalanan? Si bunso. O manghingi ka ng sorry sa kuya mo. Pagka nagkasala sa magulang, nagsosorry tayo sa nanay natin. Sorry po nanay, hindi ko na po uulitin. Sorry po tatay. Kadalasan ng mga nanay, sila yung taga-sumbong lang sa tatay. Yung tatay yung nagbibigay ng judgment. Pag mahal ka ng tatay mo, didisiplinahin ka. At pag dinidisiplina ka, huwag kang magagalit. Tinutuwid ka lang kasi mahal ka. Same thing in the church. Pag dinisiplina ka sa church, huwag kang nagwawala. Pag dinisiplina ka ng tatay mo, magwala ka, lalo ka pang mawawala ka. Baka mawala ka sa mundo. Yes, Judges is the story of the good news. Man falls into sin, God brings judgment, ang anak nagkasala, set aside spiritually. Pag nagkasala yung anak mo, papalakpakan mo ba? Bibigyan mo reward? No, of course not. Didisiplinahin mo pa. Kung kailangan paluin. Kung kailangan dalain. That is love. That's true. O tingnan niyo yung process. Man falls into sin. God brings judgment, disiplina, palo, parusa. Man cries out to God for pardon. Sorry po, hindi na po kami uulit. God delivers them. Patatawarin ka. Tatay ka eh. Patatawarin mo siya. Anak mo siya eh. Pero merong disiplina. Okay. On a side note. Okay. Yung mga nagtuturo ng grace ha. Ang grace at truth hindi pwede maghiwalay. Lagi magkasama yan. Grace at truth. Paano i-apply? Okay. Ang grace, halimbawa may anak akong 7 years old. Okay. Sinaway ko yung anak ko. Anak, huwag kang maglaro ng bola dyan. Baka tamaan yung vase, mabasag. Hindi nakinig sa iyo. Binato ang bola, nabasag ang flower vase. Okay. Patatawarin mo, hindi.
Yes, patatawarin ko siya. Kasi anak ko siya. Kahit basagin niya pa lahat ng salamin sa bahay, whatever happens, patatawarin ko siya. Pero merong truth. Ano yung truth? Papaluin ko siya. Para malaman niya yung katotohanan na mali yung ginawa niya. Hindi pwedeng, hayaan mo anak, patatawarin na kita, happy-happy na tayo, sige magbasag ka pa. Hindi ganun. Grace, you can never take it out from the equation. You have to give grace. But they have to know the truth. Yan ang grace and truth. Simple lang. May palo para malaman ang katotohanan. Para ano? Hindi na ulitin. The book of Judges. Man falls into sin. God brings judgment. Man cries out to God for pardon, for forgiveness. God delivers them. Is this the story of Jesus Christ? Jesus Christ is the judge in the book of Judges, where you can see grace that is filled more than the sin of people. Mas marami yung grace ni Lord kaysa sa kasalanan ng tao. Huwag mong kakalimutan yan. The Israelites may have forgotten their God, but God did not and will never ever forget His people. Patatawarin at patatawarin ni Lord. In the book of Judges, we can see our own faithful judge, the Lord Jesus Christ. Ang book of Judges, mga kapatid, it is a living testimony of what? God's faithfulness. Hindi ka ba nagtataka kahit paulit-ulit ang katigasan ng ulo mo? Andito ka pa rin sa morning devotion, dinadala ka pa rin ng mga tenga mo sa morning devotion, nakikinig ka pa rin at sinasabi mo, Lord, thank you, tinamaan ako sa message ni Pastor Bong. Lord, thank you para sa akin yun. At kung tayo nare-rebuke sa morning devotion, type in the comment section, ako yun. Type in the comment section, ako yun, bago ka pa makatulog, kapatid. Bago ka kanina ka pa hikab ng hikab dyan. At kung tinatamaan sa morning devotion, nare-rebuke, napapaalalahanan ng salita ng Diyos, it only means one thing, that is the faithfulness of God in your life, na kahit pasaway ka, kahit matigas ang ulo mo, God loves you. If we are faithless, He remains faithful. Kung tayo man ay hindi tapat, Siya ay nananatiling tapat sa atin. Type in the comment section, ako yun. Thank you for being honest. Ako yun. Pag tinamaan sa morning devotion, hindi na ako makikinig ng morning devotion na yan. Hindi ako nababate. Hindi ako makikinig ng morning devotion na yan. Ako yung pinapatamaan ng pastor na yan. Abay, special ka. Napaka-special mo naman. Maglalaan ako ng mahabang oras para lang sa iyo, kapatid. Ako yun, pag tinamaan. No. It is the Word of God. It is the faithfulness of God. Because He remains faithful to us. The role of this judgment is what? As the divinely appointed deliverers, it points to the judge who is what? Yet to come. Sino? Si Jesus Christ. Because He is the one, Supreme Court, where the ultimate and perfect justice will prevail. Kung merong extreme, ultimate Supreme Court, si Jesus Christ yan. May nang api sa'yo, may nang hamak sa'yo, may nang alipusta sa'yo, may nang insulto sa'yo, hayaan mo sila. Meron tayong ultimate na attorney. Ultimate judge, ultimate prosecutor, ultimate Supreme Court, si Jesus. Those of us who have put our trust in Christ will one day stand before the judgment seat of Christ. Yung ginawa natin, we are gonna be judged. May dalawang judgment sa Bible. Ang dami niyang bonus ngayon, Sabi ni Lucrecia, mas maigi po tamaan para makorek ang mali. Hallelujah. Ako yun. Ayan, di ba? May dalawang judgment para maintindihan natin, Dito pinapasok yung mga ganito, kaya hindi ko pinapalampas para maintindihan ninyo. Maaring marinig ninyo, probably you will hear this, yung tinatawag na Vima Judgment Seat of Christ. Okay? Vima Judgment Seat of Christ. Ang judgment na yan, ang tawag dyan, eternal rewards. Ang tawag dyan, commendation sa mga believers. Vima Judgment Seat of Christ,
Para sa atin yun ng mga faithful sa morning devotion. Para sa atin yun na masipag mag-church, masipag sa ministry. Commendation yan ng mga believers, yung Vima Judgment Seat of Christ. Huwag kayong kakabahan. Diyan i-award sa atin yung ating mga ranking, yung mga posisyon natin, ministry natin sa langit. Merong isa na nakakalungkot. Yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment. Kasi alam nyo kung anong tawag doon? Eternal punishment. Kung meron tayong commendations of believers, ang Great White Throne Judgment, condemnation of the unbelievers. Parusa yan sa mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Yan ang Great White Throne Judgment. Church, our sins were judged on the cross. And one of the most beautiful aspects of the judgments sa atin, mga followers ni Jesus Christ, is we have an advocate with the Father. The righteousness of Jesus Christ. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Huwag niyong mamimisinterpret ito. Pwede naman pala akong gumawa ng kasalanan. Mayroon naman pala akong abogado. May tagapagtanggol naman pala ako, si Jesus. Oo, siya tagapagtanggol natin. Pero kailangan mong tanggapin si Kristo at sumunod kay Kristo upang maipagtanggol niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung iba mini-miscontext yan mini-misconcept. Simple lang yan kapatid We need Jesus in our life. Nagkasala man tayo, ipagtatanggol tayo ng ating personal relationship and obedience to our Lord Jesus Christ. Christ is our judge. Christ is our advocate. Siya ang haharap sa atin sa kaso natin. Siya ang magre-represent ng case natin. And God cannot. And God will not see our sins because of the blood of Jesus. Kasi pag humarap na tayo kay Lord, si Jesus Christ ang nakikita sa atin. Hindi na nakikita yung kasalanan natin. Yung abogado natin, yung advocate natin, yung judge natin ang nakikita ng God the Father. So ano ibig sabihin nito? Those who trusted Jesus Christ as their Lord and personal Savior will face the Vima Judgment Seat of Christ. But those who never trusted in Christ as their personal Savior will stand before the Great White Throne Judgment of the Lord. At pag humarap sila dun, they will give their account for their lives. The degree of their eternal punishment will be decided on the Great White Throne Judgment. Sabi nga ng Bible sa Aklat ng Santiago, James chapter 5 verse 9. Binababalaan tayo sa New Testament. The judge is standing at the door. Kung wala ka pang relationship kay Jesus, judge, the advocate, is standing at the door of your heart. The Lord Jesus Christ, our faithful judge, sabi niya sa Revelations 3:20-21, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will dine with him and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. And I also overcame, sat down with my Father on his throne. We can find Jesus walking through these chapters in the book of Judges. He walked as an incarnate, illustrated in the lives of these faithful deliverers or judges. Kapatid, He is, and Jesus will be our faithful judge. And ultimately, we can rest in the truth of the Word of God. Last verse, Genesis 18:25. Genesis 18:25.
naniniwala po akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. He is the rightful, faithful judge. I hope and pray na lahat tayo may natutunan sa araw na ito. At kung wala ka pang relationship sa ultimate judge natin dito sa mundong ito, mga kapatid, He is standing at the door, kumakatok sa iyong puso. Sundan mo lang ako sa maiksing panalangin na ito, kapatid. Pray this with me. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin sa tiyak na kamatayan. Sa oras na ito, I accept you as my Lord and personal Savior. Manguna ka sa buhay ko. Maghari ka sa puso ko. Amen. Congratulations, kapatid, kung sinundan mo ang panalangin na yan. You have just been accepted, enrolled, registered in the Book of Life. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang kay ganda, maging sa mga anak mo na tumanggap sa iyo. Because we know, Lord God, your word says, every sinner that repents to you, hundreds of angels are rejoicing in heaven. Thousands, millions of angels, Lord God, for every sinner who repents. Salamat sa morning devotion. Pagpalain mong bawat isa, ingatan kami sa maghapong ito at sa mga kapatid namin magpapahinga, bigyan mo ng kapahingahan, bigyan mo ng recharge, physical strength, Panginoon, for the coming days to come. Sa iyo ang papuri at pagsamba. We pray all of this, Lord God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Pasensya na kayo, nag-overtime tayo ng konti, ha? I hope hindi ko naabala ang iyong mga oras. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, He is knocking at the door. Anyone who accept Him will be saved. Si Lord ang ating ultimate judge. Siya ang tagapagtanggol natin. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil kay Lord, laging panalo. Okay, at huwag na huwag kakalimutan, mga kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all with the love of the Lord.